Heto na nga guys, bago nga ako babalik sa Manila ay pupuntahan ko muna yung bahay ng ate ko na namatay na. Malapit lang naman yung bahay nila sa inuupahan nila ate, mga 10 to 15 minutes lang na lakad. Bali nga ang last na punta ko sa bahay nila ay nung 2020 pa. At yung punta ko na yon, ayun pa yung araw na pinaglalamayan na siya. Kasagsagan pa nga nun ng pandemic at bagong panganak lang ako. Nung nagpunta nga ako doon ay iniwan ko lang si Cypher tsaka si Samira sa kapitbahay para lang makita ko din siya. Bawal kasi nun sa biyahe ang bata at tsaka baby. At saka nung time na yon ay nasa abroad pa yung asawa ko. Tignan nyo na nga lang yung magandang paligid guys habang kinukwentuhan ko kayo kung bakit namatay yung ate ko. Biglaan nga din yung pagkamatay ng ate ko na yon. Bali namatay nga siya sa panganganak, na-stuck yung ulo ng bata sa puwerta niya. At ang pinakamalaking pagkakamali nila ay hindi sila nagpunta ng ospital. Nagtiwala nga sila sa komadrona na kaya niyang palabasin yung bata. Hanggang sa dumating na nga yung time na hindi na talaga kaya at na-stuck na talaga yung ulo ng bata sa puwerta ni ate. Doon pa lang nila itinakbo sa ospital si ate pero huli na ang lahat kahit pa sinaksakan siya ng pang-revive na gamot. Nang tuluyan na ngang bumigay si ate ay ganun na rin yung bata, namatay na rin sa loob ng tiyan niya. Nagstay pa nga si ate nun sa ospital dahil nga kailangan pa niyang isisaryan dahil nga yung bata ay nasa loob pa ng tiyan niya. Pero nung kinagabihan ay tumawag yung doktor na hindi na siya kailangang operahan dahil nga kusang lumabas yung bata nung sinaksakan siya ng formalin. Napakabilis nga ng pangyayari dahil nung tumawag sila sa amin ay sinabi na nila agad na patay na si ate. Napakasakit nga at hirap na hirap kaming tanggapin yung nangyari sa ate namin. Lalo na't napakalayo namin sa kanya ay wala man lang kaming nagawa. Heto namang ate ko na malapit ay hindi niya din mabali yung desisyon nilang mag-asawa na sa kumadrona talaga siya manganak. Kaya ang ginagawa niya na lang dati nung malapit ng manganak si ate ay pinagluluto niya na lang kung anong gustong pagkain ni ate. Pagkagaling niya sa trabaho ay dumediretso na siya agad sa bahay nila. Pero nung time na nanganganak si ate ay gabi. Hindi man lang tinawag nun si ate, samantalang 10 to 15 minutes lang naman ang pagitan ng bahay nila sa bahay ni ate. Nagulat na nga lang nun si ate ko nung sinabihan siya ng bayaw ko na wala na daw si ate Lani, patay na. Heto na nga guys at nakarating na kami dito sa bahay nila ate at nagkataon naman na nandyan yung bayaw ko. Balian nga yung asawa ng ate ko na namatay at hayan naman ang dating tindahan ni ate. Bali ang nagtitinda na nga dyan na yung mama na ng bayaw ko. Nakakabis nga ang ingay ni ate tuwing dumarating kami dito dahil nga madalas din kami magbakasyon sa kanya dati. Hanggang ngayon nga ay hindi ko lubos maisip na maagang mawawala yung ate namin na yon. Napakalakas nga nun at bilib na bilib ako sa kasipagan niya dati. Napakalakas kasi ng sari-sari store niya dati at nagagawa pa niyang magtinda ng ulam at saka merienda. At ang pinakamasaklap at pinakamasakit ay hindi man lang namin siya nakita sa huling pagkakataon. Hindi kasi open yung kabaong niya at binalutan ng plastic. Gusto pa nga namin nun magreklamo bakit nakabalot samantalang namatay naman siya sa panganganak at hindi naman sa COVID. Pero nanahimik na lang din kami para din sa ikakatahimik ng kaluluwa ni ate. Bali, pinagsama na nga lang din si ate at saka yung baby sa iisang kabaong. Hindi pa nga natutuloy yung usapan namin na magkikita-kita kami lahat ay nalagasan na kami ng isa. Bali, ito nga yung bunso ni ate at yung panganay ay malaki na din. Nag-bless din siya sa akin kanina kaso nga lang hindi na kami nakapag-video. Umuwi na nga din kami agad dito sa bahay na inuupahan nila ate dahil habang nagtatagal kami doon ay lalo lang akong nalulungkot. At pagdating nga namin dyan sa bahay nila ate ay nagbigay ng mabolo yung may-ari ng bahay na inuupahan nila ate. Matagal na nga din ako hindi nakakain ng mabolo kaya binuksan ko agad yung isa. Nakakaakit nga yung itsura ng mabolo kaso nga lang ay sabi ni ate ay hindi daw matamis. Kaya sabi niya dito na nga lang daw ako kumain at wag na akong mag-uwi dahil baka hindi din gusto. Pasensya na pala sa boses ko guys kung pumipiyok-piyok dahil nga habang nagvo-voice over ako pag naaalala ko si ate ko ay hindi ko maiwasang hindi maluha at maiyak. Heto nga at unang bukas ko ay overripe na, sayang naman. Si ate na nga lang namili ng bubuksan ko ulit. Habang nagbabalat nga ako dyan ng mabolo guys ay ma-share ko na nga lang sa inyo. Ibang iba pala yung sakit pag mismong kapatid mo na ang namatay. Hindi katulad ng kamag-anak mo lang or malapit na kamag-anak dahil malulungkot ka pero saglit lang. At mabilis mo nga lang din makakalimutan, maaalala lang na naman siya pag araw ng kamatayan niya. Pero pag kapatid or magulang ay ibang-iba. Oras na maisip mo siya, maalala mo siya at mamiss mo siya ay ibang-iba talaga yung mararamdaman mo. Mangungulila ka talaga sa kanya. Kaya hanggat nandyan talaga ang mga mahal natin sa buhay, lalo ng magulang, mga kapatid, ay mahalin natin sila. Hanggat may oras at pagkakataon ay magbigayan at magmahalan na.
Dahil ang buhay, hindi natin alam kung kailan kukunin. Anumang oras ay pwedeng bawiin sa atin to. Diyos mio, sorry guys at masyado na akong naging madrama ngayong araw na to. Anyways, balik na nga tayo dito sa video ko at ayan nga, kumakain na ako ng mabolo at tinikman ko na nga siya kung hindi nga talaga matamis. Tama nga yung sabi ni ate, matabang nga. Pero okay lang naman kung matabang lang yung panlasa mo sa matamis, okay lang, pwede nang pagtiyagaan. Pero kung natatabangan ka naman ay pwede namang isawsaw sa asukal. Yung pinakalaman naman niya ay walang problema, masarap naman. Matabang nga lang talaga siya. Hindi na nga din ako nagtagal sa bahay nila ate dahil nga magkikita din kami ng asawa ko sa Pasay. Sasabay na nga lang din ako ulit sa motor niya pauwing Novaliches.